You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. True love is a love like His. Yan, okay? Yung totoong pagmamahal na yun pa rin po makikita sa cross, okay? Shift lang ako ng konti, baka kasi hindi nyo naintindihan yung BSU Beneses. Hirap na hirap po kasi kami pumasok sa campus. Panay pa naman ang sigaw namin ng change the campus, change the world. Alam niyo po, ako yung nagdadasal lang sa BSU Bustos. Naku, baka mamaya may mag-sorry sa akin dito. Wag kayo mag-sorry. Example lang to. Di ba? Nagpe-pray lang naman kami. Hirap na hirap akong sa guard. Bustos, BSU guard, pwede niyo po ba kaming papasukin? Pagpe-pray lang po kita, yung mga tao, kung problemado sila, ay hindi po talaga pwede, sir. Dito na lang kami sa labas. Ayun, ganun. Tapos, habang nagpe-pray kami dun sa labas, panay ang pasok ng sasakyan, kada pasok ng mga tao, binabati kami, Pastor, hi! Hindi nila alam, hindi kami pinapapasok. Kaya nandun lang kami sa labas. Ayoko naman sabihin na, tulungan mo naman kami. Wala naman kaming gagawing masama. Magpe-pray lang kami sa loob ng BSU. Yun po yung dahilan. Kasi nag-i-scholar po tayo, Real Life Foundation Scholars, dapat bayan scholars, para po magkaroon tayo ng influence sa campus. Magdadasal lang, ayaw pa kami papasukin eh. Sabi natin, kaya tayo ng building sa loob. Tama na yung, alam niyo po, nakaka-21 locations na tayo ng Victory. Sawan-sawa na siguro kaming gumawa ng simbahan. Sawan-sawa na. Hindi pala, sorry. Mali yung mga words ko. Kahit po yung yung Victory Bustos, pag-pray niyo po, baka magkaroon tayo ng 300 square meter na facility. Malaki. Pag-pray niyo lang. Kung nandito man siya, kung nagsisimba ka man, okay, narinig mo na. Basta magkakaroon po. Doon lang, sa may area ng Jollibee, mga ganun. Doon. 300 square meters. Ayan nun, di ba? Wow. So, ibig sabihin, hindi na po, wala naman, imposible kayo gan. So, kaya na-challenge po kami doon sa campus. Campus ministry pa naman tayo. Hindi tayo makapasok sa campus. So, yun nga po, imbis na kung ano-ano gawin natin, nagtayo po tayo ng building sa loob ng campus. Okay? Ngayon, papapasukin na nila tayo. Gusto mo ba ikaw ang hindi ko papasukin? Yung Meneses po ay sa Bulacan, di ba? Doon din po ginagawa ang airport na sana po matuloy na. Imagine niyo po magkaroon ng airport sa Bulacan. International Airport. At pag nangyari yon, siyempre, ang pinakamalapit na campus ay yung BSU Meneses. Yan. So, isama niyo lang po sa prayer ninyo kasi tapos na no? Halos tapos na. So, yan po ay resulta ng ating pong Bulacan Banquet noong September last year. Okay, kaya po, salamat po sa inyong prayer and support. Palakpakan po natin ang bawat isa. Papakita ko po sa inyo kung bakit kailangan nating pag-usapan yung love. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi po, sa Hebrew Bible, yung word na love ay, to love is ahava. Okay, sabihin niya po, ahava. Actually, meron niyang pag H sa Hebrew, guttural sa English, sa Tagalog, plema. Ahava. Yan. Totoo nga, akala niyo pag nag-aral kayo ng Hebrew, maniwala kayo, lahat ng plema nyo lalabas. To love is ahaba. Okay? Ang isang word, sabihin mo one word. One word about, pag to love, ahaba is God's love, human love, romantic love, friendly love, and love for things. Isang word, no? Ahaba for all kinds of love, it seems. Pwede niyo po yan tignan sa Genesis 22 verse 2, Deuteronomy 6 verse 5, tsaka Proverbs 17 verse 17. Puro ahaba. Okay? Nung naalala niyo yung sa John 21, John 20 ba yun? Sabi ni Jesus kay Peter, do you love me? Tapos sabi niya, yes. Feed my sheep. No? Iba-iba po yung word. Iisa yung word, no, love. Pero iba-iba yung Greek words na sinasabi ni Jesus. Ito yung agape, yun yung una, agape, which is love for God, agape. Tapos yung sumunod, feed my sheep, philia. Ano yung philia?
brotherly love. Tapos eros, romantic love. Tingnan nyo, puro love ito, pero agape, philia, eros. Tapos storge, family love. Greek words. So tingnan nyo, nung Hebrew, iisa yung word ng love, ahaba. For God, for family, for friends, for things. Ahaba lahat yan. Tapos nung Greek na, same love, same word na love, 4 na words. No, imagine niyo, pagulo po ng pagulo yung mundo, no? Yung love, naku, mga 1,000,000 na yung definition niyan ngayon. Kanya-kanya ng definition. Nakita niyo kung paano po ito lumalabo. Kaya nga po, ako mahal na mahal ko kayo. Tanong niyo ako kung bakit. Kasi ahaba ng preaching ko. Kaya ikaw ko nag-preach, nakita ko nag-preach to kahapon sa Plaridel eh. Diba? Sabi niya, naku, hindi tayo mahal ni Pastor. Undertime. Dapat overtime. Ahaba ng preaching. Sabi ni Jesus, do you love me? Feed my sheep. Oh, di ba? Feed my sheep overtime. Hindi ba? Hindi ba? Okay, so yan. Kaya pag nakakita kayo nag-overtime na pastor, mahal na mahal niya tayo. Ahaba ng preaching. So, naintindihan nyo na. Kaya dapat bumalik tayo sa cross. Kasi ang labo na talaga nun love. Ang labo na talaga kung ano-ano naiisip tungkol sa pagmamahal. Kaya, ngayong umaga, pag-uusapan natin is knowing God's perfect love. Highlight on the word perfect, no? Pag sinabi pong perfect, yung love sa 1 John 4, meron pong nakalagay sa Greek word, tel. Sabi niyo po, tel. Tuwing nakita kayo ng word na tel sa Greek, purpose ibig sabihin nun. Pag sinabing perfection, ibig sabihin, na-fulfill yung purpose. So sa cross, na-fulfill yung purpose ng love ni God, which is to pay for your sins. Kasi pag naisip nyo, perfect love? May perfect ba? Eh minsan kasi limited yung mga English words, pero sa totoo, it has something to do with purpose. Anong purpose ng pagmamahal ni Lord? Para patawarin ka sa iyong kasalanan. So kung perfect ka, may purpose ba yung love niya? Wala. Sobrang gulo dito. Naintindihan niyo ba? Okay. Bakit nagmamahal si Lord? Kasi mali ka. Kaya dahil mali ka at nagmamahal siya, yung purpose ng kanyang pagkamatay sa cross, na-fulfill sa buhay mong makasalanan. Okay? Now, it doesn't mean na God will leave us the same. Hopefully, God's love transforms us. May kilala ka ba dito na dati ang bait-bait niyang bata, no? Nung na-in-love, sumalbahe. Walang natawa. Parang kayo lahat yun, ha? I remember, there's one pastor na bookish kamukha ko. Hindi mahilig mag-exercise. Ako nag-exercise mga once a year. Pero ngayon, nakaka-twice a year na ako. Eh. So baka malay nyo, makapag-weekly na ako. Wala talaga. Lagi lang nagbabasa ng Bible. Pastor to sa Victory, pastor. One day, ako linggo-linggo, nagma-mountain hiking. Sabi ko, ano nangyari? Bakit? Akala ko mahilig ka lang magbasa, lagi ka na lang nagma-mountain hiking. Yung pala, na-in love. At yung kina-inlaban niya, mahilig magbundok. Pambihira ka. So, ibig sabihin, yung pagmamahal, nakakapagbago yan ng tao. Oo, God's love on the cross is perfected in us because we are sinners. Kasi yun nga yung purpose ng love niya. To pay for our sins, purpose. Pero, yung pagmamahal na yun should also transform us. So, yun ho ang ating pag-uusapan ngayon. So, sabi mo sa katabi mo, ready ka na. Ready? Are you ready? Okay. God's nature is love. Okay, so, diyan na tayo nagkakaproblema kasi minsan, mahal mo ba talaga ako? Tanggapin mo na lang ako kung sino ako. Yung mga ganon, di ba? Ito ako eh. Yung ganon. Tama ba yun?
Tingnan natin, no? Sabi po dito sa verse na binasa natin, beloved. Okay, beloved, unang-una mga kapatid, sa mga English major, okay, beloved, past tense, present tense, future tense. Past tense. So, mga kapatid, ito bago nyo po isipin yung mga taong wala dito, ang kausap ni John dito, ikaw. Sabi mo, ikaw kausap. Ibig sabihin, beloved, ito yung mga taong nakaranas na ng pagmamahal ni God. So we're not talking to people who are not here. So bakit kayo kinakausap? So that we are able to extend God's love to others. But we're not primarily talking about them. Kasi baka sabihin nyo, si ganito nga, ganyan mag-isip. Na tanggapin mo ko kahit nagkakasala ko. Iyan nyo na sila. Ang kausap ni John dito, yung mga nakaranas na ng pagmamahal ni God through the cross. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Okay, so wag mo muna nating pag-usapan yung iba. So past tense ito. Now, bakit kaya pinag-uusapan dito yung pagmamahal? Because itong 1 John was written in AD 85, 95 to 95. Mga second to the last book ito na nasulat ng Revelation. Some people even say, this is the last book of the Bible. 1st, 2nd, 3rd John. So parang yung Revelation, tsaka yung 1st, 2nd, 3rd John, pareho naman ng author eh. So parang either magkasabay o baka mas last pa nga ito, si John. So ang nauuso po kasi ditong paniniwala nung time ng church, sa loob ng church, sa loob, ay yung tinatawag na Gnosticism. Okay? Sabihin niyo po, Gnosticism. Ang ibig sabihin ng Gnosticism, na yung pagiging Kristiyano is about secret knowledge. Na wala siyang kinalaman sa outward expression of love. It's all about denying the flesh. At habang dinideny mo yung flesh mo, magkakaroon ka ng kaalaman na hindi alam ng iba. Naku, mali po. Bakit? Hindi naman po sikretong dumating si Jesus Christ. It's not even about a secret knowledge. Everybody knows that He came and died for our sins. At hindi po ito non-physical. Bakit? Nung namatay si Jesus, ang Gnosticism is saying, you need to deny the flesh. Walang kinalaman yung flesh sa pagmamahal ni God at sa pagmamahal ng iba. Nakita niyo po ba yung Asher kanina? Di ba gumanon sila? Paano na lang kung wala silang kamay? Di ba nung ginagano na pag giningitan ka, di ba? Parang you feel love. So, hindi po totoo na walang kinalaman sa physical nature natin ang pagmamahal. Kailangan lumalabas yon kasi si Jesus died for our sins in the flesh. Where everybody saw it, it is not about secret knowledge. Na yung ating pong pagmamahal sa iba ay hindi po kayang i-separate sa nare-receive nating pagmamahal ni God. Kaya nga cross yan, di ba? As you receive from God, yan po ay makikita sa pagmamahal nyo sa kapwa. Hindi nyo yata naintindihan yun. Ano? Nag-stretching yata si pastor. Hindi, galing kay God. Cross nga, di ba? Tapos sa inyo, sa kapwa. Okay, so, hindi po secret. Ano po bang nangyayari dito sa problema ng love? Kasi pag pinag-usapan na po yung love, parang naghiwahiwalay na po yung pamilya. Love of God. Tingnan nyo, meron ka bang kamag-anak na nasa bahay, wala dito? Ang sabi, kanya-kanyang paniniwala lang yan, di ba? Kung gusto mo magsimba dyan, bala ka sa buhay mo. Pero ako, dahil mahal mo ko, dito lang kami. It's kind of like someone said, iba-iba lang daw ng daan, iisang Diyos lang din naman yung pupuntahan. Kaya magmahalan na lang tayo. Mag-unawaan kasi mag-aaway lang tayo dahil iba-iba paniniwala natin. It's kind of like kung lahat tayo bulag, tapos inoobserbahan natin yung elepante. Nakakita na ba kayong elepante?
sa Manila Zoo. Buhay pa ba yung elepante doon? Patay na. Nakain na. Nakain. Tigas pala nun. Kunwari, nakapiring tayo. No? Ano bang tawag dyan? Blindfold. Tapos pinaikot tayo doon sa elepante. Tapos kung anong mahawakan mo, i-describe mo. Anong hawak mo? Parang paa. Yung iba, parang buntot. Yung iba, parang ilong. Now, parang yung relihiyon at usapang pagmamahal ni God, na sinasabi ng mga tao, bulag lahat ng tao. Kanya-kanya lang yan ang karanasan. It's kind of like, there's no whole truth. Para pong sinasabi niyo bang mga Kristiyano na kayo lang nakakaalam ng love ni God? At kami na may ibang paniniwala, hindi namin alam. Hindi, parang elepante lang yan. May iba kayong alam, may iba kaming alam. Pag samasamahin natin lahat, yun yung buong katotohanan. Pero yung totoo, hanggat hindi mo nakikita yung buong elepante, paano nyo nakitang elepante talaga yung hinahawakan ninyo? Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin, hindi po pwedeng truth in parts. Kailangan po natin makita yung love ni God ng buong elepante. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, kanya-kanya lang yan. Bahala ka na sa paniwala, bahala na ako. Kung ganito ko naranasan yung pagmamahal ni God, ganito yung sa akin, kanya-kanya lang yan. Naku, hindi po. Para mo nang sinabing walang totoong definisyon ng pagmamahal ni God. Para sinabi mong, kung may iba silang alam at may ibang alam sila, at kailangan yung pagsamasamahin para mabuo, ibig sabihin, may nakakita ng kabuuan nito. At yun ang sinasabi ni John, yung kabuuan ng pagmamahal ni God, kaya nating makita. Hindi po yung in parts lamang. Kaya po yung iba ang solusyon sa nature ng love ni God, isuppress na lang yung religion. Huwag tayong mag-uusap ng religion, ha? Huwag mo ako ipagdadasal para hindi tayo mag-away. Alam niyo po yung religion, ito makinig kayo, yung religion para po yung bola na inilulubog sa swimming pool, alam niyo yun, yung ginaganon mo. Tapos kalulubog mo, bigla na lang siya, tapos tatamaan ka sa mukha. Ako, given na po, no, iwasan na natin pag-usapan ng pagmamahal ni God sa bahay. Okay? Sige, burahin nyo na. Sa opisina, burahin na yung pagmamahal ni God. Mag-aaway-aaway lang tayo eh. Kailangan unconditional yung love. Ibig sabihin, walang pakialamanan ng paniniwala, kanya-kanyang paniniwala ito. Pero tignan nyo, it will come back up again. Lalo na po pag may pinagdadaanan na yung mga tao. Lalo na po pag hindi na madali ang buhay. Lalabas na naman bigla. Malapit na pong mabura ang relihiyon sa Amerika. Samantalang sila po ang misyonaryo ng buong mundo. Hindi na lang po 2 yung gender. 1 milyon. Pero nagulat ba kayo? And again, hindi naman po ako sang-ayon sa lahat ng history ni Trump. Pero tingnan nyo, anong unang executive order ni Trump? Mula ngayon, 2 na lang uli ang gender. Biruin nyo, Amerika. Tapos sabi ni isa pa niyang sa ay conservative na naniniwala sa salita ng Diyos. Kailangan basahin ang salita ng Diyos. Tingnan nyo, halos patay na ang relihiyon sa Amerika. Nung dumating si Trump, parang, nandiyan na naman siya. And this is what I want to say. Alam nyo kung napipikon yung mga kasama nyo sa bahay, ay sumama dito, hayaan nyo lang. You do not even have to invent a need for the love of God. Para po kasi tayo nag-iimbento ng pangangailangan, hindi po kailangan inventohin. It's gonna come right back at their face and say, I need that kind of love. Mahalin lang natin sila. Kung wala sila dito, kasi nga baka hindi sila nakaka-experience ng love ni God. Or hindi sila kamukha ng na-experience mo. Kaya mas maayos ka ngayon. And so, balikan po natin yung verse, no? Ano sabi dito? Beloved, let us love one another, for love is from God. Hindi po yung galing sa puso. And whoever loves God has been
Born of God and knows God. Okay? Pag-usapan po natin yung know. Sabihin niyo po yung know. Yung know na salita, it speaks about intimacy that leads to having children. Kaya born of God. Nakita niyo? Know, born of God. Kasi sa first books ng Genesis, nung pinanganak si Cain, ang nakalagay doon, Adam knew Eve and they had Cain as their child. Huh? Nakilala lang niya si Eva, nanganak na. So, ibig sabihin, yung know sa Hebrew, kahit sa Greek, is a knowing that results into intimacy, that results into having children. So, ibig sabihin, kung naranasan mo na yung pagmamahal ni God, you are now born of God. Ito, ano pong point? Sino sa inyo, may magulang ka? Taas ang kamay. Aba, yung iba galing sa unggoy. Okay. Sorry. Sino sa inyo, alam ninyo, na yung itsura ninyo medyo mana sa magulang nyo? You are like your parents. Kaya po ako, ganito ako mukhang Palestinian. Pag nakita niyo yung tatay ko, mukhang Palestinian. Lagyan mong Armalite yun. Parang may... Mukha akong ganito, pero kasi taga Mindanao yun eh. Cagayan de Oro. Okay, so kaya ganito itsura namin. So, ibig sabihin, dahil nagmahalan yung nanay at tatay ko, lumabas ako. Ngayon, in the same manner, yung totoong pagmamahal ay lalabas sa iyong buhay when you become born again. Now, hindi po ito pinag-aaralan. Ito po ay resulta ng iyong intimacy with God. So kung gusto mong matutunan ng pagmamahal, don't look outside. Don't look for it for other people. Look to the Word of God. Pray to Him. And as you experience Him, you are now born of God. And those who are born of God are those who know love. Kaya nga ang kausap dito, hindi yung mga taong nasa labas. Ang taong naka-experience ng kanyang pagmamahal. Yung born again, di ba? Palingenesis yan. Pag-usapan natin yan sa John 3. A regenesis. A renewed person. And a renewed person is a person who knows love. At alam natin, pinlano nyo ba kung kailan kayo ipapanganak? Sino sa inyo? Ako, gusto ko, September 11 ako may panganak para ka-birthday ko si Marcos. Hindi ko pinlano yun eh. Pinlano nyo ba kung kailan kayo bubuuin ng magulang ninyo? Wala, di ba? It was all by grace. Hindi nyo alam yun. And so, kung ganyan po pala ang definition ng love, dapat tayo po ay nagkakaisa. Sabi po ng Ephesians 2:8-9, no? How do you become born of God? For you are saved by grace, not by works, so that no one may boast. Sabi po kasi nila, napaka-exclusive daw ng mga Kristiyano na unless we believe in Jesus Christ, hindi tayo maliligtas. Paano naman yung mabubuting gawa? Na tayo po ay makaka-experience ng pagmamahal ni God dahil tayo ay gumagawa ng mabuti. Now, alam niyo po bang mas exclusive yun? Alam niyo po bang mas lalo tayo maghihiwa-hiwalay kung ang basihan ng kaligtasan ay mabubuting gawa? Bakit? Di hiwa-hiwalay. Yung mga nagkasala, sa kaliwa. Yung mga hindi nagkasala, sa kanan. Alam mo yun, parang, paano na ngayon to? Ngayon, pag may pila sa langit, no? Bilangan, no? Bibilangan. Bakit kita papapasukin? Bilangan. Ang tagal ng pila. Paano makapasok sa langit? Ngayon, nagkakaroon po ng inferiority complex or superiority complex na ikaw mas mabait ka sa kanila o ikaw mas salbahe ka sa iba. Pero alam nyo ba yung pagmamahal ni Lord? Removed all exclusivity. Because
Sabi ni Jesus, it is no longer by works that you will be saved. Now, hindi po ibig sabihin nun na hindi po tayo magbabago. Pero ibig sabihin, yung mabuting gawa, hindi na po yan ang basihan ng ating kaligtasan. Yun po yung simula. Kasi pagka ganyan, lalo po tayong maghihiwa-hiwalay. Tingnan mo, galit ka dun sa hindi nagsimba ngayon. Di ba? Meron ka bang pinilit di nagsimba? Ay, nako. Hindi kita bibigyan ng baon hanggat hindi ka nagsisimba. Hindi ganun si Lord eh. Nagsimba, hindi nagsimba. And I'm not saying huwag kayong magsimba, but it is not even the basis of your salvation. You are born of God because you know God. Because you gave your life to Him, not by works so that no one will boast. Sabi ng 1 Corinthians 13, di ba? Love, ano nga yun? Although I speak in the tongues of men and of angels and have not love, I'm like a clanging gong or cymbal. So, ibig sabihin, hindi po maganda na kayo po yung nagpipreach, tapos ang dami niyo pong nagagawa sa ministry, lagi kayong present dito. Pero kung hindi ka naman nagmamahal at sinisermonan nyo lang po yung mga hindi nagsisimba, wala naman silang naririnig eh. May naririnig ba sila na pag di kayo nag-8 a.m., di ko kayo pag-grocery? Mga ganun. May naririnig ba sila? Wala. Wala silang naririnig because you sound like a clanging gong and cymbal. Because love really comes from our intimate relationship with God. Ngayon, kung meron ka ba ditong kinaiinisan sa bahay ninyo, wag na kayo magtaas ng kamay. Okay? Alam nyo, you go to God. Because being born of God is a result of our intimacy with Him, and that brings about love so that we can extend it to others. Kaya doon po tayo maghanap. And, continuing on, sabi niya, anyone who does not love, does not know God, because God is love. Nandiyan na naman yung word na know, Coach Eman. Kaya nga ito si Coach Eman, nung na-born again, naging mapagmahal. Alam niyo po ba, ano rin po yan eh, hirap din kung saan hahanap ng pagmamahal. Kaya nga nakarating sa church yan eh. Ngayon, 6'2" na yan. Nung 5'8" pa yan, nasa church na yan. Kaya napunta sa church, nagnahanap. Saan mahahanapin yung pagmamahal? Buti na lang niya, nakita niya kay letter J. Si Jesus. Chismisin niyo na lang siya. So, ano po ang sabi ng Galatians? But the fruit of the Spirit, fruit, may prutas. May bunga ang pagmamahalan ng mag-asawa. Ngayon, pag minamahal mo si Lord, meron din niyang bunga. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. And anyone who does not know God does not know love because God is love. Ang question po mga kapatid is that, madalas ang pinagpipray natin, sino sa inyo nagpipray ka? Financial breakthrough, mas maraming pera this year. Wala. Ako lang. May nagtayo nga dyan ng nakita ko lang ngayon, may nagtayo ng electric car sa harap. Pambihira. Yan, lahat na lang ng pagkakagastusan. Sino sa inyo nagpipray ka ng love life this year? Love life. Wala talaga ako. Ikaw, hindi ka na nagpipray. Alam nyo, meron ba nag-pray sa inyo na, Lord, make me more loving this year. Lord, make me more joyful this year. Lord, make me more love, joy. The fruit of the Spirit, love, joy, peace. Make me more peaceful this year. Saka napansin nyo ba, mali yung grammar ng Galatians? The fruit of the Spirit,
Dapat are, di ba? The fruit of the Spirit are love. Pero sabi, the fruit of the Spirit is love. So therefore, yung joy, peace, patience, kindness are different facets of God's love. But it is the same love. So ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng love? Joy. Peace. Patience. Kindness. Gentleness. Self-control. Amongst these things, there shall be no law. Walang bawal sa ganung klaseng pagmamahal. So John is not suggesting that every act of love proves someone is a Christian. Because unbelievers can do express love. Meron ba kayong mga kamag-anak na hindi Christian pero mapagmahal naman? Taas ang kamay. Meron, di ba? So hindi ibig sabihin na pag mapagmahal yung tao, Kristiyano na siya. Kasi namahal naman tayo ng mga taong hindi naman Kristiyano. Minsan nga parang mas mabait pa sila. Hindi, joke lang. Joke lang. Biro lang. Pero ang pinag-uusapan po dito, their love does not make them born again. Kahit pamahalin nilang lahat yan, hindi ibig sabihin nun na may relasyon sila kay God. Ang iniiba po dito ay hindi yung pagmamahal sa iba. Ang iniiba is the source of love. Tingnan niyo po yung Ephesians 5, sabi niyan, husbands, sacrifice as Christ sacrificed for the church. Tanong, Coach Eman, hindi ba nagsasakripisyo yung ancient Hebrew people para sa kanilang pamilya? Hindi. Yung lalaki nga lagi yung pinadadala sa gera eh. So, ibig sabihin, kahit wala si Kristo, nagsasakripisyo naman yung mga lalaki. Pero naiba na ngayon yung definition. You will still sacrifice, but no longer as the culture tells you, but as Christ sacrificed for the church. O, tingnan nyo ito ha. Sabi doon, women, submit. Bakit? Hindi ba submissive yung mga babae noon? Submissive naman sila eh. Pero naiba na yung dahilan ng submission. You will now submit because Jesus said, not my will, but your will be done. Ang naiiba po dito, hindi lang po yung acts, but the source and your motivation of your love. Kaya po, ang kinakausap dito, yung mga nasa loob ng simbahan. And so, God's nature is love. Number 2, God's love is demonstrated through Jesus. Kailangan i-demo di ba? Sino sa inyo ayaw nyo ng puro knowledge lang, di ba? Ano ba yan? Kaya tuloy yung Gnosticism, ang hilig sa secret knowledge. Kasi akala nila, it's all about just knowledge. But no, it's not really about knowledge, but even about intimacy. So God's love is demonstrated through Jesus. Ano sabi niyo sa verse? In this, the love of God made manifest among us. Nakita daw natin, not a secret knowledge, but manifested knowledge that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Pinadala po ni Lord, ni God, si Jesus. It's not a mystery. It's not a secret, but it's a mystery. Bakit po misteryo yung pagmamahal ni Kristo? Bakit ka mahal ka ba? Napakalaking misteryo nun, di ba? And it is even made public. It's a public display of God's love. Ngayong taon po, we're almost 15 years. Yan, sino ba yan? Okay? The Who. Okay? Nandito ba yung asawa ko? Yan. Wala siya. Pagkwentuhan natin siya ngayon, wala siya eh. So almost 15 years ago, nagpi-pre-marriage counseling po kami ni Pasher. Kinakaunselan po yung mag-aasawa kasi puro in love lang alam nitong mga to. Hindi nila alam yung God's love. Kaya kailangan, bago mag-asawa, mayroong biblical marriage counseling.
So, nung matatapos na po yung 8 sessions, sabi mo na 8 sessions kami, Coach Emma, na 8 sessions to. Okay? Nung 8 sessions na, ang sabi sa amin ni Pastor, bago tayo matapos, mag-date kayo. At Lloyd, kung meron ka mang hindi pa nasasabi kay Judith na talagang pag sinabi mo, baka hindi matuloy yung kasal, sabihin mo na. Yung gano'n. Judith, sabi ni Pastor, kung meron ka mang hindi pa nasasabi kay Lloyd, even to the point na pag sinabi mo, baka hindi matuloy yung kasal, sabihin mo na. Ako meron. Meron. Di pa ako nasasabi. Hindi niya alam, may utang akong 3 trilyong dolyar. Biro lang. Anong laki ng utang ko, yaman ko pala. Hindi, okay lang. Basta hindi ko pwede sabihin Tanongin niyo na sa ako. Pero okay naman. Pwede pa naman ako magpastor kahit may sikreto ko. Hindi pa naman yung sobrang lala, no? Yung lang, mga almost 15 years ago. So, di nag-date kami. Ang tagal. Meron kasi akong gusto sabihin Hindi ko masabi. Sabi ko, baka mami, hindi ako pakasalan dito. Kawawa naman. So, long story short, siguro mga 4 hours kami nag-date. 4 hours. May Gilberts na dito Dati ang date, ang pinagde-datean lang yung Gilberts dun sa may Plaridel yun lang. Doon pa kami nagde-date. Di sinabi ko na. Okay? Tanungin niyo na lang yung asawa ko. Baka siya hindi na rin naalala ko na sinabi ko. Tapos, nung sinabi ko na, nahimik, Coach Eman. Hindi na kami nagkita. Text-text lang. Sabi ko, tuloy pa kaya yung So, nangyari, nag-reply naman siya. So, long story short, natuloy po yung kasal. Grabe. Alam niyo po ba si Judith, lahat na lang ng bagay sa buhay ko, alam niya. Ngunit, pinili niyang iwanan ang kanyang pagiging hison, sinara ang pagiging hison, at sinimulan ng pagiging hanobas. She even died to herself so that she could be with me. And by the way, kung gaano kabait yung asawa ko, siya walang sikreto. Pambihira yan. Walang sinabi ganong kabait. Hanggang ngayon po, napansin ko yung asawa ko, napakabait talaga. Para pong si Lord. Okay, so... Now, yun po ay demonstration ng pagmamahal. Bakit? Sabi po ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Judith married me. Hindi, joke. Ibig sabihin, hindi naman, siguro bumuti-buti na ako ngayon, pero mas makasalanan pa ako noon, pero pinakasalan pa rin niya ako. Hindi ko naman po sinasabi na hindi po ako nagbago. Pero dahil minahal ako ng asawa ko, pinilit ko pong mas maging mabuting asawa. Yan po ang demonstration ng love ni God. Palakpakan nyo naman si God, di ba? Galing yan. No? So, knowing God's perfect love, perfect, pag tinignan nyo sa Greek yan, mayroon may purpose yung love ni God to pay for our sins. Ang labo, no? Kaya may perfect love kasi imperfect ka. Ang labo talaga nun. So, kaya nga, knowing God's perfect love through Christ's atoning sacrifice. And sabi ng verse, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us. Ano ibig sabihin nun? And sent His Son to be the propitiation for our sins. Sabihin niyo po, propitiation. Bihira yung mga word na yan, no? Alam niyo po ba yung propitiation? Yan yung pag nagyugosyo ka, kailangan meron kang profit. Di ba? Hindi po. Ganito. Yung propitiation, ibig sabihin na yung pagkamatay ni Jesus sa cross, hindi lang po yun enough para bayaran yung kasalanan mo. Enough din po yun upang alisin ang galit ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Okay? Example, no? Kunwari, may ginawa ko sa asawa ko. Pinagbayaran ko na.
Pero hindi ibig sabihin no, na hindi na siya galit. Nakakuha nyo? Kunwari, meron po dito nagkasuhan, no? Nagkasuhan. Ngayon, na-fulfill na yung mga kaso. Ibig sabihin ba nun, magkaibigan na kayo? Hindi. Ibig sabihin, kahit tapos na yung kaso, hindi na kayo magkasama. So napakahalaga po na yung cross is a propitiation, meaning the love of God on the cross is even enough to deal not just with our sins, but with the wrath of God. Meaning, parang ganito, Coach Eman. Si Coach Eman talagang palayo kay God. Rebelde kay God. Hindi yan totoo medyo lang siguro dati. Tapos nung nakita niya na yung love ni God, ang sabi ni God, alam ko, dahil rebelde ka, mula ngayon, magiging pastor ka na. Alam mo yun, parang, rebelde nga ako bakit mo pa ako pinagkakatiwalaan? Yun na nga. Ganong katindi yung pagmamahal ni God na biruin mo, against ka sa Kanya. Nakakita na ba kayo ng NPA tapos magiging presidente? Pambihira yun, di ba? Taga New People's Army. Nagbalik loob. Nung nagbalik loob, naging presidente pa. Pambihira yun. Ang tawag doon ay propitiation. Hindi na lamang po siya pinatawad, pero pati yung galit ng gobyerno sa kanya ay napalitan ng pagmamahal. Yan po yung propitiation. What is true love? Tanungin niyo ko, what is true love? Pakinggan ito True love cannot ignore sin. Kasi kaya may propitiation. Minahal ba tayo ni Lord unconditionally? Yes. Pero He had to die on the cross, which means He did not ignore your sin. He died for your sin. And that should make you not stay in sin, but to live for His purpose. Kaya po yung nagsasabing, mahalin nyo na ako kasi ganito na ako makasalanan. Nako. Wag na, kayo na lang pong kausap kasi hindi nila naintindihan They do not know God. Pero kung talagang na-born again ka, you know, true love does not ignore sin. He dies for it so that He can turn your sin and shame to God's love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control in your lives. Palakpakan niyo naman si Lord. So, as I close, wala na po tayong time. We just want to pray and respond. Tayo na po tayong lahat. Pray po tayo. Why don't we all bow our heads and close our eyes? Let's just raise up our hands. At siguro, hawakan na rin natin yung heart natin. Lord, we thank you for your immeasurable, Lord, hindi po masukat na pagmamahal. Through the sacrifice of Christ on the cross, Lord, we thank you that we can love because you first love us. Lord, may we never take for granted the depth of your grace and mercy. Lord, help us to overcome any doubts, fears, or roadblocks and hinder us from fully receiving your love. Break every chain that keeps us from walking freely in the truth of your love and lead us into deeper intimacy with you. Lord, we lift up to you those around us who are in need of your love. Lord, pinaalalahanan po kami na itong pagmamahal na natanggap namin sa inyo ay hindi po ito sikretong pagmamahal. This is a love that results into joy, into peace, into patience with others, and even self-control. Father, teach us to love in the way you love, selflessly, sacrificially, unconditionally. Let our words and actions be a reflection of your heart so that others may see Christ. Lord, strengthen us to remain grounded in your love every day. Lord, kung kulang kami ng pagmamahal, Lord, hindi namin kukunin sa puso namin, sa puso ng iba, sa mundo. Lord, those who know God is born of God. And it will result with the fruits of love in our lives. Lord, we pray that our hearts that are compassionate and are ready to serve, Lord, show us practical ways. Lord, that Jesus did not just say He loves us, but He demonstrated His love for us. And yet, while we were still sinners,
Christ died for us. Lord, we know your perfect love, in that your love's purpose is to cover our imperfection. Your perfect love covers our imperfection. May we extend that love to this imperfect and broken world. And Lord, salamat po. Because nawala na ang aming kalituhan. Napakalinaw sa propitiation on the cross. A love like yours, a true love, cannot ignore sin. And so, Lord God, we repent of all sins and we receive your unconditional love, because this love should not just accept us, but even transform us. For true love does not ignore sin. Lord, thank you so much. In Jesus' name. Why don't we all lift up our hands? Lord God, as we send everybody out, we send them out with your love. And I say, the Lord bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and be gracious to you and give you shalom as you now are born of God, born of love. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. If you want prayers, I'm here to pray for you. See you next Sunday. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.